Dear Papa Van, ako po si Kyle, 28 years old. Ang akin pong ikukwento ay nangyari nung isang taon lang. Isa po akong freelance editor. Minsan may mga vlogger at content creator na nagpapa-edit sa akin. Sa mga school projects, AVP ng ilang kumpanya at kung ano-ano pang video presentation at okasyon. Papa Van, aaminin ko po na medyo maarte po akong manamit. Gusto ko laging maayos, malinis at higit sa lahat, mabango. Maselan po ako pag may naaamoy na ako sa sarili ko na iba sa alam kong amoy ko. Naliligo po agad ako. Maarte na akong maarte pero yun po kasi ako. Mag-isa lang po ako sa tinitirhan ko kaya ako po ang lahat. Luto, linis at ang pinagtutunan ko talaga ng oras ay ang paglalaba at pamamalansya ng gagamitin ko. Papa Van, hindi po ako rocker. Pero long hair po ako. Nasa lampas balikat na po ang buhok ko noon. Alaga ko po ang buhok ko. Shampoo at conditioner lang po ang gamit ko pero paminsan-minsan lang po. Ayoko kasing ma-damage ang buhok ko. Kaya hindi ako nagkukulay o naglalagay ng mga ibang hair products. Kaya yung buhok ko po malambot lang. Kapag humangin, hinahangin po talaga. Ang kwento ko po ay sisimulan ko nung nakakuha ako ng isang project. Kinontrata po ako ng isang di naman kalakihang kumpanya sa Mandaluyong para i-edit ang magiging presentation nila. Isang buwan ang kontrata ko. Yun nga lang po, kung dati ay work from home, ito pong project na ito ay kinailangan kong gawin mismo sa opisina nila at ang schedule ko ay 6 p.m. hanggang 4 a.m. Kaya wala pang araw kapag umuwi ako at syempre po, antok na antok. Sa unang araw pa lang ng pasok ko ay may ma-e-encounter na akong problema. Hindi po sa trabaho kundi sa biyahe ko, pauwi galing sa kumpanya kung saan ako nag-e-edit. May makakasakay po ako na isang babae sa jeep. Bata pa din siya, mga nasa mid to late 20s siya. Kabaliktaran ko dahil siya naman ay napakaikli ng buhok, parang panlalaki. Palagi siyang nakasombrero nang makilala ko siya. Nakasanayan na niya ang magsuot ng bull cap. Yun nga po, nagkasabay kami sa jeep. Ako, pauwi. Siya naman, papasok sa trabaho. Nagkatabi kami sa upuan. Pero dahil nga po sa antok ko ay nakatulog ako sa jeep. Actually, hindi lang naman po ako ang tulog. Kasi halos lahat ng pasahero ay natutulog din. Magigising na lang pag isinigaw na ng driver kung nasaan na ang jeep. Ang hindi ko namamalayan ay nakakaistorbo na pala ang paglipad ng buhok ko dahil tumatama pala ito sa mukha ng sinasabi kong babae. Ano ba naman? Yung buhok mo tumatama sa mukha ko. Ah! Ay, Bakit mo ako sinabunutan? hindi kita sinabunutan. Anong hindi? Hinila mo buhok ko. Hindi ko hinila, nahila ko lang, aksidente. Aksidente? Oo nga. Sorry, hindi ko sinasadya. Grabe ka naman. Hindi magandang ugali yan. Anong sinasabi mo? Nagsorry na nga ako. Nag-sorry ka, hindi naman sincere. Halatang sinadya mo akong sabunutan. Ang kulit mo naman, sinabing aksidente ko lang namang nahilay ang buhok mo.
Nagpapalusot ka pa? Saka kung sasabunutan kita, hindi lang ganun ang dapat na nangyari. O, edi sinadya mo nga. Ewan ko sa'yo, wag mo na nga akong kausapin. Ikaw pa nagsusungit, ikaw na nga may kasalanan. Masungit? Sinong masungit sa ating dalawa? Natural, galit ako. Natutulog ako eh. Bakit ka kasi dito natutulog? Sana nagdala ka ng unan o mas mabuti sana kung nagdala ka na ng kama. Kwarto mo ba to? O, bakit di mo sabihin yan sa lahat na nandito sa jeep? Kita mo? 3 lang tayong gising dito. Ikaw, ako at ang driver. O kung ayaw mong maistorbo ka sa pagtulog mo, ayusin mo yung buhok mo. Maayos ang buhok ko. Itali mo. Bakit ko itatali? Ano to, aso? Piloso po ka pa? Tapusin na natin ang usapang to. Mabuti pa. Sayang oras ko. Imbis na itutulog ko. Oh, matulog ka na. Ano ba? Hoy! Ano na naman ba? Yung buhok mo! Inaano ka ba ng buhok ko? Isira ka pala eh, itatanong mo pa? Tumatama sa mukha ko. Anong gagawin ko? Malakas ang hangin. 4 lang ang pwede mong gawin. Una, ayusin mo yung buhok mo para walang maistorbo. Pangalawa, patigilin mo ang hangin. O pangatlo, putulin mo yung buhok mo. Pang-apat, bumaba ka na kaya at doon ka magpalipad ng buhok mo sa labas. Bakit ko puputulin? Ba't ako bababa? Ano ka, sinuswerte? Pues, edi patigilin mo yung hangin. Patawa ka? Hindi mo kaya. O edi yung una na lang ang gawin mo. Ayusin mo yung buhok mo para walang maistorbo. Alam mo, ikaw lang naman umaangal sa buhok ko eh. Paano hindi? Ako lang naman ang tinatamaan. Bakit kasi diyan ka pumuesto? Saan ako pupwesto? Nakita mong punutong jeep. Pwes, magtiis ka. Siraulo ka pala talaga eh. Bakit ko titiisin na tumatama sa mukha ko yung buhok mo? Ayusin mo. Inaayos ko. Wala ka bang sombrero? Di sana kanina ko pa sinuot. O eto sombrero ko, bilin mo. Kapal naman. Una, gamit na. Pangalawa, ang luma na. Pangatlo, malay ko ba kung anong meron sa buhok mo? Excuse me? Malinis ang buhok ko ah. Ay, Anong ay? ba't ganyan ang buhok mo? O bakit? Kaya ka pala inggit sa long hair ko kasi ang ikli ng buhok mo. Excuse me, hindi ako naiinggit sa buhok mo. Saka kung maikli ang buhok ko, choice ko to. Kung choice mo yan, ba't ka naiinggit sa buhok ko? Kanino mo ba nasagap yung balitang inggit ako sa buhok mo? Sus, hinila mo pa nga kanina eh. Kulit mo din eh. Hindi ko nga hinila, aksidente kong nahila. Nagsorry na nga ako, ang dami mo pang epal. Ako pa epal ngayon? Eh sinong epal? 3 lang naman tayong gising dito ah. Kung hindi ikaw at di ako, so yung driver ang epal. Manong epal! Ay Manong, walang bababa. Ako, bababa na ako. Ikaw, sinayang mo oras na dapat nakatulog ako. Bumaba ka na nga, ang tagal na nating nakatigil oh. Tatandaan kita. Oh, alis na. Tara na Manong. Papa Van, ang pangit ng umaga ko noon. Puyat na nga, tapos may mambubuisit pa sa akin. Tinandaan ko talaga ang mukha ng babaeng yun. Ewan kung bakit, pero at least may mangyari man sa akin ay alam ko ang itsura ng ituturo ko. Kasi siya lang naman ang kaaway ko eh. Imbes na matutulog pa ako pag uwi, kaso hindi ako makatulog dahil sa sobrang inis. Pagpipikit ako, mukha nung babaeng yun ang nakikita ko. Para siyang bangungot. Sa totoo, Papa Van, maganda naman ang gupit niya at bagay sa kanya. Nabubwisit lang talaga ako sa ugali niya. Imbes na magtrabaho din ako nung araw na yon, pagkagising ay di ko na nagawa. Kasi nga po, hindi ako makatulog. Nagpunta lang ako sa isang mall at nag-ikot para maghanap ng sombrero. Nahirapan ako kasi gaya nga po ng sinabi ko ay maarte ako sa gamit. Kaya naghahanap talaga ako ng bagay sa panlasa ko sa pananamit. May nabili naman po ako pero medyo may kabigatan. Binili ko na din po kasi maganda naman at gusto ko ang itsura. Kaya kinabukasan po ng madaling araw, pauwi na uli ako ay sinuot ko ang sombrero na nabili ko pagsakay ko sa jeep at saka ako natulog. Kulang na naman ng isa.
Medyo madalang ang dating ng mga pasahero kaya gaya ng ibang pasahero ay makakatulog din talaga ako sa paghihintay. Ayoko pong uupo sa tabi ng estribo dahil nakakatulog nga po ako ay natatakot naman akong mahulog. Hindi ko na din alam kung kailan sumakay ang katabi ko at kung kailan kami umalis sa hintayan. Kaso po uli, kahit mabigat na ang sombrero ko ay nilipad pa din ito ng hangin pag-andar ng jeep. Papa Van, napakaswerteng saktong tumama sa mukha ng katabi ko ang sombrerong may kabigatan. Ang mas maswerte ay kung sino ang taong tinamaan ng sombrero. Aray! Hoy! Ay, ikaw? Ikaw? Ano na naman? Sinusundan mo ba ako? Ano? Kapal ah. Mas makapal ka. Bago ako umupo dito, walang nakaupo dyan. Ibig sabihin, nauna akong umupo dito. Ngayon, ano sinasabi mo sinusundan kita? Hindi ba ikaw sumusunod sa akin? Mas makapal ka. Ano na naman ba problema mo? Sira ulo. Kung sombrero mo tumama sa mukha ko. Oh, bakit ka galit sa akin? Ako ba yung sombrero? Sira ulo, sa'yo to eh. Tumama sa mukha ko. Anong sinasabi mo? Inutusan kong tumama sa mukha mo yung sombrero? Puwisit ka talaga eh. Alam mo, puyat ako. Pakailam ko. Puyat ako, kaya please, tigilan mo ako. Bakit? Ano gagawin mo? May sinabi ba ako? Nagbabanta ka eh. Nakikiusap ako. Nagbabanta ka. Nakikiusap nga. Nagbabanta ka. Nagsombrero ako para hindi lumipad ang buhok ko. Kaya itong sombrerong pinalipad mo. Hinangin nga, di ba? Mahangin ka kasi. Nakakapagod kang kausap. Mas nakakapagod kang tignan. So tinititigan mo pala ako. Kapal. Alam mo, akin na yung sombrero ko at manahimik na tayo. Ayoko. Ano? Mag-sorry ka muna bago ko isoli to. Bakit ako magsasorry? Natural nasaktan ako dahil sa kagagawan mo. Mas masakit pagbintangan. Huwag mo akong idaan sa ganyang salita. Mag-sorry ka na lang. Hindi ako magsasorry. Pwes, hindi mo makukuha tong sombrero mo. Akin na yan. Ayaw! Grabing isip bata naman ito. Kesa naman walang isip. Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Dapat. Akin na yan sombrero ko. Mag-sorry ka muna. Hindi ako magsasorry. Hindi mo makukuha tong sombrero mo. Isa. Ano? Dalawa. O ano? Sorry na. O ayan, nagsorry na ako. Akin na yan. Hindi. Nagsorry na nga ako eh. Nag-sorry ka nga, hindi ka naman nag-please. Ah. Akin na yung sombrero ko. Please. O ayan. Uy! Mama, para! Papa Van, hinagis niya sa akin ang sombrero ko. Ang lakas ng hangin dahil umandar ang jeep. Ayun, nilipad pabalik sa kanya hanggang sa lumipad palabas ng jeep. Pumara agad ako para habulin yung sombrero ko. Kaso, nahulog doon sa tulay, pabagsak sa ilog. Papa Van, lalo akong naiinis sa babaeng yun. Sinasagad niya talaga ang pasensya ko. Don't get me wrong po. Hindi ko naman po siya sasaktan. Pero mag-iisip ako ng paraan kung paano makakabawi sa kanya. Papa Van, dahil wala pa ako sa bahay, nang bumaba ako ng jeep ay naglakad na lang ako at dumaan sa palengke. Nagtingin ako ng sombrero na pwedeng kapalit nung nahulog sa ilog. Kaso wala pong pasado sa taste ko. Kaya bumili na lang ako ng panali sa buhok. Magpo-ponytail na lang ako pagsasakay ng pampublikong sasakyan para walang naiistorbo ang buhok ko. Baka po kasi madagdagan pa ang kaaway ko. Bumili ako ng 3 panali. Isa para sa malapit sa anit, isa sa gitna at isa sa dulo para hindi siya bumuhaghag kapag hinangin.
Tanghali na nang makauwi ako at kailangan tapusin ang isang pinapa-edit sa akin bago ako nakatulog. Kaso hindi ko po kinaya ang antok ko kaya nakatulog ako habang nag-e-edit. Nung maalimpungatan ako, itinuloy ko ang pag-e-edit. Doon po lalong uminit ang ulo ko dahil magagahol ako sa oras. Nangyari ang lahat ng kamalasan ko dahil sa kagagawan ng babaeng yun. Kapos na naman ang tulog ko dahil kailangan na uling pumasok sa kumpanya sa Mandaluyong. Papa Van, alam naman po natin na nakakaapekto yun sa mood ng tao. Kaya may konting sungit factor po ako. Dahil nga sa puyat. Pero may aaway po sa akin. Pero aminado po ako na ako ang mali. Papa Van, natapos ko naman ang ine-edit ko kaso gagahulin na ako sa oras sa biyahe ko. May konting oras pa naman po kaso ayokong umalis ng bahay nang hindi naliligo at nang hindi maayos. Kahit nagmamadali ako, ay nag-take time pa din ako para sa sarili ko. Nang makapagbihis ay saka ako nagmadaling pumunta sa sasakyan. Papa Van, dun ko naramdaman ang stress. At habang nagmamadali ako ay mukha ng babaeng yun ang naisip ko. Para niya akong kinukulam kasi ayaw akong tantanan ng imahe niya sa isip ko. Nakadagdag pa ng stress ang kliyente ko na nagpa-edit ng huling video na sinend ko. Alam mong nag-message, alam mong galit kasi late ko na napadala yung video sa kanila. Sinabihan ako na huling pagawa na daw nila sa akin yun. Pinilit kong magpaliwanag kaso binara niya ako na mas madami pa daw magagaling sa akin, Papa Van. Naposes ako ng artist side ko. Kaya nasagot ko siya ng pabalang. Kasi naman parang sobra na yung mga sinasabi niya. Payag naman akong mapagsabihan pero huwag niya akong mamaliitin. Pagkababa ko ng telepono saka pumasok sa isip ko na nabawasan ako ng kliyente. Ang mas nakakatakot ay baka siraan pa ako sa iba dahil nga sa sinagot ko pa. Kaya balik na naman yung isip ko sa mukha ng babaeng yun. Nagsanga-sanga ang lahat ng problema ko dahil sa kanya. Ang konsiderasyon na lang po nung araw na yun ay nung pauwi na ako ay hindi ko nakasabay ang babaeng yun. Dahil maliwanag na po nang umuwi ako para lang po mabawi yung late na pagdating ko sa opisina. Linggo, wala akong trabaho. Hanggat maaari po kasi ay hindi ako nagtatrabaho o tumatanggap ng trabaho pag linggo para naman may oras ako para sa sarili ko. Nagpunta uli ako sa mall para maghanap ng sombrero. Habang wala ay tinali ko na lang uli ang buhok ko ng panaling nabili ko. Papa Van, sino ba naman ang mag-aakala na nung hawiin ko ang buhok ko na nakatali ay may tatamaan ito na nasa likod ko. Sakto sa mukha pa tumama na para siyang nilatigo. Aray! Sorry, miss. Ikaw na naman? Sinusundan mo ba ako? Kapal mo? Ako pa talaga? Talaga? Wow! Wow mo mukha mo. Talaga? Ikaw may nagwawaw ba sa mukha mo? Bakit ba sinusundan mo ko? Iba ka talaga. Yung confidence level mo, lampas na sa walang kahihiyan. Ba't ako mahihiya? Aba, bakit hindi ang sarili mong tanungin mo? Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Ikaw bang nagtitinda dito? Siraulo ka pala eh. Customer din ako dito. Pwes, kung hindi ikaw nagtitinda, wala akong kailangan sa'yo. Ibig kong sabihin, bakit nandun ka kung saan ako nandun? Kung nandun ka, bakit nandito ka pa? Pilosopo ka ha. Walang urbanidad. Big words! Thick face. Nakakatawa ka.
Ikaw nakakabwisit. Kung nabibwisit ka sa akin, di dun ka sa malayo. Nandito ang bibiling ko. Ikaw ang pumunta sa malayo. Ewan ko sa'yo. Ang laki-laki nitong mall, dito ka talaga pupunta sa likod ko. Bakit ikaw ang magdidesisyon kung saan ako pupunta? Bahala ka kung saan ka pumunta. Kahit pa impyerno, susuportahan pa kita. Ayoko sa impyerno. Ano, araw-araw kitang makikita? Wow, coming from you. Talaga? Alam ko na kung bakit lagi ka nakasombrero. Para matakpan yung sungay mo. Patawa ka. Seryoso ako. Malis ka na nga dito. Bakit, sa'yo tong mall? Bakit ba kailangan dito ka pa? Ano bang tinda dito? Sombrero, di ba? Ibig sabihin, bibili ako ng sombrero. Alangan naman doon ako maghanap sa underwear. Bakit hindi mo subukan? Mukhang mas bagay sa'yo magsuot ng brief sa ulo. Mas bagay ata sa'yo. Kasi para yung sungay mo, doon lalabas sa butas ng brief. Ewan, doon ka na nga sa ibang lugar. Bibili nga ako ng sombrero. Kasi yung sombrero ko, hinagis mo sa ilog. Makapagparatang ka. Hinagis ko? Nilipad yun ng hangin. Paano hinagis mo? Doon ka na nga. Bibili muna ako bago ka pumunta dito. Nagdududa na talaga ako na palabas na ng palabas sa ulo mong sungay mo. Kaya lagi kang nakasombrero. Doon ka na. Huwag ka naman buwisit dito. Nauna ako dito. Paano mo mapapatunayan? Ayun, nakikita mo yung security guard? Natural. Puntahan mo siya. Sabihin mo gusto mong ma-review yung CCTV footage kung sino na una sa atin dito. Bakit mo ko utusan? Tinuturuan lang kita. Mas kailangan mo edukasyon. Excuse me, graduate kaya ako? Bumalik ka uli, kailangan mo yon. Mag-master ka sa good moral and right conduct. Bakit? May subject kang ganon? Natural. Bakit hindi mo ina-apply sa buhay mo? Depende sa kaharap ko. Sus! Kahit naman nakatalikod ka, halatang salat ka sa magandang asal. Ano? Wala. Ulitin mo yung sinabi mo. Masakit ba? Sige, doon na lang ako sa underwear. Hoy, bastos! Bumalik ka dito! Papa Van, sa laki ba naman ng mall at sa dinami-daming lugar sa Pilipinas, bakit dun pa kami pareho napadpad? Para sa akin, aksidente ang pagkikita namin doon. Yung sa jeep, hindi na imposible kasi pareho kami ng sinasakyan at parehong oras kami sumasakay. Kaya marami talagang pagkakataon na magkita kami. Pero sa mall at sa araw ng pagre-relax ko ay makikita ko ang isa sa mga dahilan ng stress ko. Papa Van, dalawa lang naman ang source ng stress ko. Yung pagmalapit na ang deadline ng trabaho at yung babaeng yun. Bibili din pala siya ng sombrero. Kung sa bagay mukhang luma na yung sinusuot niya. Hindi mo mapagkakamalan na sinadyang kupas na at panahon na ang nagpakupas sa sombrero niya. Ako naman ay talaga namang bibili din ng sombrero kasi nga kundi dahil sa kanya hindi ako mapupunta sa mall nung araw na yon. Siya din ang may kagagawan kasi hindi naman sana kami dapat magkikita. Kaya masasabi ko naman talaga na siya ang may kasalanan at nagkita na naman kami. Nung naghiwalay kami sa loob ng mall, kung hindi ba naman sobrang malas, ay nagkasabay na naman kaming lumabas ng mall. Mga 5 hakbang ang layo namin sa isa't isa. Hindi kami nag-uusap pero kitang-kita ko yung mga masasamang sinasabi ng babaeng yon sa isip niya. Kaya hindi ako nagpatalo. Nilabanan ko siya ng titigan at sa isip ko ay madami din akong masasakit na sinasabi. Nagsaywar kami, Papa Van. Pero nang makauwi ay parang pakiramdam ko, talo na naman ako. Kasi siya nakabili ng sombrero, samantalang ako, 0. Kahit paalis na ang bruha, ay hindi na ako babalik sa mall. Kakapusin na kasi ako sa oras. Nakaschedule na kasi ang gagawin ko. May bigla kasing nagpa-edit at kailangan ng umagang-umaga. Kaya kailangan ko nang umuwi. Ayoko sanang tanggapin kasi linggo nga po at pahinga ko. Kaso naisip ko yung huling nagpa-edit na hindi na daw ako kukunin.
Baka mawala pa itong bagong kliyente. Kaya tinanggap ko na din. Bago ako umuwi, para hindi na ako magluluto ay kailangan ko na lang munang kumain sa labas. Naisip ko din na i-treat ang sarili ko. Naghanap ako ng medyo mura pero masarap at magandang resto sa malapit lang din dun sa mall. May nakita ako. Maliit lang ang resto. May 3 mesa lang pero maayos at malinis. Para siyang medyo pinasosyal na karinderya. Yung pagkain nila sa itsura pa lang mukhang masarap ang pagkain. Umorder muna ako bago umupo. Bakante pa naman ang 2 mesa at wala akong kaagaw. Yung nakapwesto sa isang mesa, nakatalikod at mag-isa lang kaya maluwag talaga ang resto. Nang paupo na ako sa mesa ay kaharap ko na ang naunang customer. Papa Van, ano ba namang sumpa? At ang kaharap ko at ang babaeng kampon ng kadiliman. Lakas mo talagang mambuisit, no? Kumakain ako, oh. Bakit? Ano sa palagay mo gagawin ko dito? Kakanta? Nakita mo may pagkain din ako oh. Bakit dito ka pa kakain? Hello, wala ako dyan. Nandito ako. Piloso po kang buisit ka eh. Ang siga mo kasi. Lahat na lang inaangkin mo. Hindi naman sa itong resto ah. Sa ibang resto ka na kumain. Aba, ano ako baliw? Umorder ako dito tapos sa ibang resto ako kakain? Bahala ka kung saan mo gustong kumain. Gusto ko dito kumain, kaya wag mo akong pakialaman. Bakit ba kailangan mo akong sundan? Ano bang trip mo? Hello uli! For the nth time, hindi kita sinusundan. Nakita mo na siguro pagpasok mo na nandito ako. Bakit tumuloy ka pa? Nakita kita, pero malay ko bang ikaw yan? Nakatalikod ka eh. Maikli ang buhok, akala ko lalaki. Ano na naman yung pinapahiwatig mo? Wala, masyado kang praning. Alam mo naman ang buhok ko. Nakita mo na nagmamaang-maangang ka pa. Bakit? Ikaw lang ba nagtataglay ng ganyang buhok? Palibhasa, yung buhok mo, pang bading. Mukha kang bading. Yang buhok mo, pareho ng mga basagulero sa amin. Huwag mo nga ginagawang katatawanan ng buhok ko. Kung nakasombrero ka, siguro kanina pagpasok ko malamang nakilala pa kita, kahit nakatalikod ka pa. Sira ka pala eh. Kumakain ako, magsusombrero ko. Palibhasa, wala kang urbanidad. Ako talaga? Sino bang jolog sa atin? Bawiin mong sinabi mo. Oh, ba't ka nagagalit? Totoo ba? Hindi. Oh, huwag ka magalit kahit sabihan kita ng Jologs! Jologs! Kung hindi ka talaga Jologs. Hii! Pwede ba kumain na lang tayo ng hindi nagpapakialamanan? Ay, mabuti pa nga. Doon ka humarap sa kabila. Ano? Para pag nakatalikod ako kung ano-anong gagawin mo? Hindi ako tatalikod sa'yo. Eh di wag. Huwag ka nalang tumingin sa akin. Wow! Ang taas ng kumpiyansa. Feeling pinagtitinginan. Huwag mo na akong kausapin. Okay, timer starts now. Kapal ng fes! Ano ba? Akala ko ba walang pansinan? Eh bakit mo ako pinapansin? Pinapansin mo ako eh. Sinabihan mo ako makapalang fes. Ikaw ba kausap ko? Baliw ka ba? Tayo lang dalawa nandito. Yung tindera nandun sa loob. Sinong kausap mo? Sarili mo? Eh ikaw pala ang siraulo eh. Bakit ko naman kakausapin ang sarili ko? So ako nga kinakausap mo. Hindi ikaw. Kausap ko ang imaginary friend ko. O ano, pahiya ka? Bahala ka. Tumahimik ka na. Yung itsura parang yung mga nakakagigil na kontrabida sa mga serye. Ano? Ako ba kinakausap mo? Sino pang kakausapin ko? Dalawa lang tayo dito. Oh, bakit kinakausap mo ako? Akala ko may imaginary friend ka. O eh sino kausap mo? Imaginary friends ko. Mas madami. Tropa sila. Ikaw isa lang. Kasi kahit imaginary, iilan lang ang gusto ka maging friend. Hindi mo ba ako titigilan? Nananahimik kami ng mga OG ko dito ah. Puisit ka talaga. Nakakawala ka ng gana. Nawalan ka ng gana? Eh ubos na yung pagkain mo. Wala kang pakialam. Makaalis na nga. Bayaran mo yung kinain mo. Pay as you order nga, di ba? Bobo ka ba? O paano? Aalis ka na? Alangan namang tiisin ko yung presensya mo. O paano? Anong o paano? Basta mo na lang iiwan ang nag-iisang imaginary friend mo? Nauna na siyang umalis.
Papa Van, sobrang saya ko nung nag-walk out ang babaeng yon. Actually, hindi naman po talaga walk out na matatawag yon kasi tapos na talaga siyang kumain. Bilib nga po ako eh. Kahit nakikipag-away, nakatapos siyang kumain. Multitasking yung bunganga niya. Pero ganun pa man ay masaya pa din ako kasi naitaboy ko siya. Nakita ko na siya naman ang umuwing luhaan kasi na bad trip ko siya. Nakabawi na ako sa mga pambabad trip niya sa akin. Ninamnam ko talaga yung pagkain ko sa sobrang tuwa. Pero yun palang tuwa ko ay mapapalitan ng ibang pakiramdam. Kasi habang nakangiti ako ay bigla kong naalala yung sinabi ng babaeng yun na mukha kong bading sa itsura ko. Wala akong against sa mga bading. Kaso hindi po ako bading. Yun ang problema ko. Pag may napapansin sa akin ay masyado akong nagiging conscious. Kaya nang matapos akong kumain ay kung ano-anong ayos ang ginawa ko sa buhok ko. Pero parang sobrang conscious ko na kaya kung ano-ano ang iniisip ko. Papa Van, ayokong mag-jeep kasi harapan ng pasahero. Sigurado na may mapapatingin sa akin at saka mapapansin ang buhok ko. Baka hindi lang ako mapakali. Kaya sa bus na lang ako sasakay. Hindi ako sanay mag-bus pero magbabas na lang ako para lang iwas mapagtinginan. Papa Van, para akong pugante habang pupunta sa estasyon ng bus. Nagtatago ako sa mga tao. Halos takpan ang mukha ko para lang wag kong makita na may nakatingin sa akin. Kasi siguradong makokonscious na naman ako. Ewan nga kung bakit ako ganun. Ayoko nang may napapansin sa akin kasi hindi talaga ako mapapakali. Pakiramdam ko, pinagtatawanan ako ng buong mundo. Sakit ko yun. Ganong ugali, Papa Van. Pagsakay ko sa bus, dun ako pumwesto sa dulo. Sa likod. Para nakatalikod lahat ng tao sa akin. Wala pa ang driver at ang konduktor. Ang nandun lang sa labas ng bus ay ang barker na nagtatawag ng pasahero. Baka matagalan pang makapuno ng pasahero ang bus. Kaya sabi ko, matutulog na lang ako para hindi ko kita ang mga pumapasok. Kasi baka mapatingin sa akin. Kung di man ako makatulog, ay magtulog-tulugan na lang ako. Basta, wag lang matingnan ng iba. Yun nga po ang ginawa ko. Hindi pa masyadong puno ang bus. Sa katunayan ay wala akong katabi sa likod. Pero naramdaman ko na umakyat na ang driver at konduktor. Nadinig ko na ang pagbukas ng makina ng bus. Paalis na kami. Nadidinig ko din na naniningil na ang konduktor. Kaya kahit nakayukong nagtutulog-tulugan, ay binibilang ko ang pamasahe ko para iabot ko na lang. Kaya nang kalabitin ako ng konduktor ay inabot ko kaagad ang bayad ko at sinabi ang babaan ko. Pero kulang pala ang naibigay ko. San kayo? Sa palengke lang. Kulang pa ng 2. Ha? Ikaw na naman? Bakit ka na naman nandito? Natural. Anong natural? Paano mo nalaman na nandito ako? Konduktor ako dito. Unggoy ka? Paano? Sinusundan mo ba talaga ako? Paulit-ulit yung tanong mo, hindi nga. Hindi! Hindi! Bakit nandito ka na naman? Pauwi na ako. Ay bakit dito ka sumakay? Natural, basto. At padaan to sa amin. Ang dami namang bus. Ang tagal na nga nakapila nito. Alam nga naman na hintayin ko pa yung susunod na pipila. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Ang kulit mo. Wala nga.
Eh bakit nandun ka kung nasan ako? Hindi ko din alam. Kung alam ko lang, hindi ako tutuloy pag alam ko mapanganib ang lugar. Lahat na ng pag-iwas inisip ko na. Ilang beses na, hindi na ata tsambang matatawag yun. Feeling mo ba may masama akong balak sa'yo? Malay ko. Hoy, kabahan ka naman. Hindi ako manyak, no? Alam ko naman kasi bading ka. Paano ka magkakagusto sa akin? Hindi ako bading. Tsaka paano ako magkakagusto sa'yo? E tomboy ka. Di ako tomboy. We, hindi. Hindi. Ikaw ang bading. Hindi nga ako bading. We. Tomboy. Bading. Tomboy. Bading. Tomboy. Eh ano ngayon kung tomboy ako? So tomboy ka nga. Hindi ako tomboy, ikaw ang bading. Hindi nga ako bading. Bakit ba galit ka sa bading? Pauso ka. Wala akong sinabing galit ako sa mga bading. Sa'yo lang. Hindi nga ako bading. Magpakatotoo ka, te. Kung hindi ka lang tomboy, nahalikan na kita eh. Hindi ako tomboy. Sinasabi mo hindi ka tomboy. Kasasabi ko lang, di ba? So gusto mong mahalikan kita. Yuck! Kaya pala sabi ka ng sabi na bading ako. Para mainis ako tapos halikan kita. Hindi mangyayari yun. Kasi nga, bading ka. Ang kulit mo ah. Hahalikan na kita. Subukan mo para dumugo yung uso mo. Yak! May sakit ka? Ano? Bakit dudugo ang uso ko pag hinalikan kita? Eh di may sakit ka? Ako walang sakit. Ikaw masasaktan. Baka unahan kang halikan ng kamao ko. Oh, manununto ka. So tomboy ka nga. Palalabasin ko lang ang masculine side ko para matauhan ka. Sige, kung hindi ka tomboy, pakita nga ng picture ng boyfriend mo. Bakit gusto mo makita ang picture ng boyfriend ko? Aha, titignan mo kung gwapo, no? Bading ka nga. Ang dami mong sinasabi. Wala kang picture ng boyfriend mo kasi nga baka girlfriend ang meron ka. Wala akong picture ng boyfriend ko dahil wala pa akong boyfriend. Ayun! Anong ayun? Wala kang boyfriend kaya akong pinupuntirya mo. Kapal mo talaga! Yak! 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 Pwes, manabik ka dyan. Hindi mo ako makukuha. Manong, para! Kapal mo! Hoy! Kulang yung binayad mo! Papa Van, isa na namang victory. Tuwang-tuwa ako lalo na nung sigaw ng sigaw yung babaeng yon na kulang daw ang binayad ko. Hindi naman huminto yung bus. Pakiramdam ko, pati driver hindi din siya pinapansin eh. Basta ang maganda ay masaya akong magtatrabaho at matutulog dahil sa naka 2 points na ako sa babaeng yon. Dahil alam ko na ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya ay pwede na akong mag-imbestiga sa background niya. Malapit lang sa amin ang pinaka-terminal ng bus na pinagtatrabahuhan niya kaya pwede akong mapadaan dun minsan at mag-imbestiga. Ang hindi ko lang na-anticipate, Papa Van, ay ang gagawin din na hakbang ng babaeng yon. Tinandaan niya pala ako kung saan ako bumaba at gaya ng plinano ko ay yun din ang ginawa niya. Habang nagtatanong-tanong ako sa stasyon ng bus tungkol sa kanya, ay nagtatanong-tanong din pala siya sa lugar namin tungkol sa akin. Hindi ko alam kung pareho kami ng pakay ang makaganti. Pero yun kasi ang balak ko. Madami akong nalaman tungkol sa babae na yon na ikinagulat ko. Hanggang sa magkita kami uli isang madaling araw. Nung magharap kami, hindi gaya ng dati. Tahimik kami. Ay! Manong, bayad! Bayad daw po. Salamat. Walang anuman. Manong, bayad po. Manong, bayad. Manong, bayad daw! Eto po, isa lang po yan. Isa lang daw yan. Salamat. Pero sakto lang pala nabigay ko sa driver. Kaya siguradong alam niya na isa lang yon. Pero salamat. Mahina kasi ang boses mo kanina. Medyo mahina din kasi ang pandinig ni kuya. Kaya kailangan lakasan ng boses. Kilala mo yung driver? Ilang beses na nating nasakyan tong jeep niya. Ah, talaga? Hindi talaga ako observant. Oo nga.
Sorry. Ha? Saan? Sige, mauna ka na magsalita. Salamat. Sorry Saan? sa mga nasabi ko sa'yo. Alin dun? Yung sinabi kong tomboy ka, nalaman ko na hindi ka naman tomboy. Tsaka hindi talaga pangit ang buhok mo. Maganda siya. Bagay nga sa'yo eh. Gusto lang talaga kitang asarin, kaya ako sinabi ang mga yon. Paano mo naman nalaman na hindi ako tomboy? Huwag kang magalit Saan naman? Basta huwag kang magalit. Hindi, promise. Nagpunta ako sa terminal nung bus na pinagtatrabahuhan mo. Nagtanong-tanong ako doon tungkol sa'yo. Kaya alam ko nang hindi ka talaga tomboy. Huwag kang magalit Nakakagulat, pero hindi naman ako nagagalit. Salamat. Huwag ka din sanang magagalit ha. Saan? I mean, hindi ako magagalit. Ano ba yon? Ganon din ang ginawa ko. Nung bumaba ka ng bus nung linggo ng gabi, di ko na inalis ang tingin ko sa'yo kahit palayo na yung bus. Nakita ko kung saan kalye ka pumasok. Kaya nagpunta ako doon at nagtanong-tanong din ako tungkol sa'yo. Nakarating ka sa amin? Oo. Sikat ka pala doon. Isang tanong ko pa lang na ituro na agad sa akin ang bahay mo. Nalaman ko din na hindi ka bading. Sobrang sorry sa mga sinabi ko sa'yo Kalimutan na natin yon. At least nakilala na natin ang isa't isa. Nakilala natin pero hindi pa tayo nagkakakilala. Kaya magpapakilala na ako ng formal. Ako si Malin. Ako naman si Kyle. Nice meeting you, Kyle. Nice to know you finally. Long overdue. Nalaman ko na din kaya pala ganyan kaikli ang buhok mo. Nagdo-donate ka din pala ng buhok dun sa organization na tumatanggap ng buhok para sa mga cancer patients. Oo, kaya nalaman ko din na ilang beses ka na palang nagpapahaba ng buhok. Oo, pinapahaba ko para i-donate din dun sa parehong organization kung saan ka nagdo-donate ng buhok. Ang liit ng mundo, no? Sobra. Pinasikip lang natin masyado dati. Anong nag-udyok sa'yo na maging hair donor? Mama ko, Bakit? Nasaan siya? wala na siya. Cancer din. Ay, sorry. Pasensya ka na ha. Okay lang. Eh ikaw, ano naman ang reason mo? Same din. Si nanay. Wala na din siya. Sorry din. Isipin na lang natin happy na sila. At happy sila sa atin sa ginagawa natin. Malay natin, magkumari na pala sila dun sa itaas. Oo nga. Baka pinagtatawanan nga nila tayo dahil sa mga kasungitan natin Pangako ko kay mama noon na kahit sa maliit na paraan tutulong ako sa mga cancer patients. Nagdo-donate din ako ng dugo regularly. OMG! Ako din! Ay talaga? Alam mo, magsabay na lang tayo mag-donate para may katsikahan ako. Oo ba? Pero siguradong hindi tayo magkakasabay mag-donate ng buhok kasi nagpapahaba ka pa lang. Ako i-donate ko na to mga 1 month pa para humaba pa. Siguro mahaba na buhok mo nun. Oo nga. Pero okay lang. Maganda nga kasi pag maikli ang buhok mo. Ako naman, pahaba na. At pag mahaba ang buhok mo, ako naman maikli uli. Parang baliktad lagi ang mundo natin. Oo nga. Papa Van, masyado kasi kaming nadala sa kapangitan ng unang pagkikita namin kaya ayon, hindi namin tuloy nakilala ng tama at mas mabuti ang isa't isa. Pero noon yon. Ngayon hindi lang kami magkakilala kundi mas lalo kaming naging active pa sa mga pwedeng maitulong sa mga cancer patients. Papa Van, dati hindi ako makapag-donate financially. Pero ngayon, maganda na ang trabaho ko. Kasi kinuha na akong permanenteng editor sa Mandaluyong. Yung kumpanyang nagbigay lang sa akin ng racket nung una. Bukod pa doon ay may mga paside pa ako na racket sa editing. Kaya yung 5% lagi ng natatanggap ko sa regular job o sa special projects man ay naiipon ko at dinodonate ko sa sinalihan namin na organization para sa mga may cancer. Maliit lang ang naambag ko pero ang importante sa akin ay nandun ako. Si Malin po ay lagi kong kasama dahil nga yun din ang pangako ko
sa mama niya. Para sa mga nanay namin at sa mga ngailangan ng serbisyo. At kung ano pa ang maibibigay namin ay magpapatuloy kaming tumulong hanggang kaya. 1 taon na kaming active ni Malin's organization. Pero nung magkakilala na kami, mahigit 1 taon na din kaming sabay sa pagtulong. Kami naman ay mag-1 taon na ding active ang love life. Opo, Papa Van, kasing active ng pagtulong namin ang love life namin bilang magkarelasyon. Doble saya kami sa relasyon namin at ganun pa din kami. Pag mahaba ang buhok niya ay maikli naman sa akin. Tapos baliktad naman. Hindi man magkita sa parehong haba ang mga buhok namin ay lagi naman nagkikita at magkasama ang mga puso namin. Isa po sa mga layunin ko kaya po ibinahagi ang kwento ko ay para mahimok din ang ating mga kababayan na kung kaya nating tumulong ay tumulong tayo sa kahit anumang paraan na maaring makagaan sa mga nangangailangan. Hindi kailangang malaki. Hindi naman kailangang pera. Ang kailangan ay ang presensya ng bawat isa. Maraming salamat po, Papa Van, at binigyan mo ng space ang kwento ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kyle.